Yan, 8mm din ito. Tanggalin natin. Tapos may fuel cut to dito. Pakita ko sa inyo. Kita nyo to. Yan. Zoom in natin ha. Yan, fuel cut po to. Ito yung fuel cut ng tangke ng KLX 150. Balance na natin. Yan, naka-off na po yan. Ganyan lang po. Tanggalin natin yung hose sa fuel cap. Saka yung gauge niya. Yung kanyang tangke dito sa kanyang. Yan. Yan, tanggal na. Tanggalin na natin ito. Naka-full tank po ito. Naka-full tank. Walang 1 kilo. Ayan, pag-alis niyan, kita nyo, yan, ito na yung loob. Pwede natin tanggalin yung kanyang karburador. Ito yung diaphragm type po, ito hindi pa to yung hose, yung tappet. Pwede na dito. At masilip din natin dito sa kabila yung isa. Pwede na tayo mag-adjust niya ngayon. Yan, ito lang pong gagalawin natin sa pag-tune up. Tsaka yung spark plug po niya, tsaka yung air cleaner niya. Ito, pwede natin tanggalin, no? Isa na lang ang tornilyo yan, wala yung lang isa. Yan. Ganyan lang po. Sa pagtatanggal po nito, yan, dito lang po. Meron tornilyo po dito sa ilalim, dito sa kabila. Yan. Ayan. Ganyan to. Yan. Yung Phillips screw. Tatanggalin natin yan. Saka ito. Cleaner niya para matanggal natin yung carburetor. Huhugutin natin, pagkatapos ito din tatanggalin natin itong cable niya. Yan, pakita ko sa inyo ngayon. Ayan, huhugutin na natin to. Natanggal na natin yung kanyang mga Phillips screw sa kanyang manifold, sa kanyang air filter pipe. Huhugutin na natin. Yan, tulak na natin yung kanyang ito, air filter pipe. Oops. Pag natulak niya, ito naman hihilahin natin. Sikip. Yan, sabay tulak at hila. Yan. Yan na. Natanggal natin yung carb niya. Yan. Ito po yung adjustan ng kanyang minor. Yan po. Choke po niya ito. Tatanggalin natin yung kanyang choke. Gamit ang 12mm.
Sorry guys, 13mm pala yun dito. To 14mm to. Dandahan lang sa paghugot. Yan yung chok nya, pre. Huwag sa biga, pre. Tsaka ito, tatanggalin natin to. Mm po ito. Yan. Luwagan natin. Ayan, pumasok guys. Yan. Luwagan natin ito dito tayo. Yan. Push natin to. Yan, gaganyan natin pa ibabaw guys. So, ito nyo, para matanggal natin yung kanyang, yan, para matanggal natin to. Medyo matigas to guys, pero yan, hinahinay lang. Yan, natanggalan natin. O, ganyan. At lagyan natin to ng palatandaan guys. Dito yung isa. Lalagay natin dito. Susok natin dito. Tapos yung isa na naman dito. Yan, pwede natin mahugot yung isa. Tingnan nyo. Yan. So pwede natin pihitin. Kamayin nyo lang. Okay lang yan. Yung card na lang yung paikot nyo. Tingnan nyo yung ginagawa ko. Yan. Simple lang. Hindi na kayo mahihirapan pa yan. Okay lang naman magkabaliktaran yung dalawang hipon natin kasi mataas yung isa. Sa akin nilalagyan ko to. Ayan, dito rin susok-sok dahil malalaman natin yung isa dito, yung isa dito. Susok nito. Yan, may palatandaan na tayo. Yan, okay ba? Yan, set aside natin to. Yan, ita-timing muna natin to bago tayo dito pumunta dito sa kanyang head. Ito bago tayo mag-adjust ng kanyang valve clearance.
Make sure to timing natin to. Yan, gamit ito is 4mm, ito 14mm. Yan. Yan, hindi siya pasikip to. Maluwag lang. Ito, kailangan natin dito ng magic piso. Hanap tayo. 5 yung nakita natin. Nagkasya ba? Hindi nagkasya. Kailangan piso talaga yung hanapin natin. Ayun, piso. Yan. Kasya yung piso. Ayan, pupukpukin natin ito konti guys para magkasya talaga sa loob. Yan. Yan na yan. Tsaka applyan natin. Iniram natin ito. Shop to. Ako, tigas guys. So, ganyan siya. Tatanggalin muna natin to. Yan guys, magtatap na po tayo mga bro. Kita nyo yan. Yan. Gamit dito is 12mm na sakit. O T, pwede rin yun. Hindi pwede yung backrest, hindi papasok sa loob. Hanapin natin yung top. Gandahan lang. Kasi hindi po ito tutugma talaga sa top nya. Malapit na po pag nandyan na po yung kanyang kwan sa pick up niya, sa trigger niya. Yan po, fire po yan. Kita nyo F. Kasunod yan is T. Dahan-dahan lang po. Yan yung T. Yan, nakatap na po yan. Yung marker nya. Yan. So, tanggalan natin dito. Tingnan natin yung kanyang timing mark. Kanyang camshaft. Kedua gyapon tuyo ka na pre. Dili. Ha? Dili. Rasa kuan, kedua tuyo sa timing. Lahit po. Team X kaduhaon. Kinganis, isara. Ano yun? Pag di ka siya, pwede yung tusoko ng mga spark plug. Okay natin na mahina. Para umuga. Yung ginamit po dito is gasket oil, kaya po matigas. Mahina lang. Tigas siya guys. Grabe. Ang sikip. Grabe yung pagkagasket nito. Tanggalin muna natin. Ayan yung kanyang timing mark. Nasa ibaba. Kailangan di ka dito siya. Yan. Top dead center yan. Wala pa na timing. Wala. Kailangan nandyan talaga siya sa ibabaw. Para yung piston is nakatap. Yan yung timing mark. Hinay-hinay lang kasi nakadumiritso. Baka magkalisod. Dahan-dahan lang.
Ayan. Yan po ang kanyang timing. Oops, balik tayo. Sa ubos na. Ka. Yan. Hindi. Dumidiretso siya. Yan. Nice. Sagutin natin. Sobra pre, wala na punong. Tingnan natin dito. Sumobra siya. Pihitin natin. Kapag ganyan, patras tayo. Paabante. Handahan lang. Oops, Sobra sumobra. pre, sobra. Okay. Ano pre? Gamay. Oh. Okay. Kana. Yan, Sa nakatapos bagis po mo siya. yun, sa bagis. Hop, diretso na naman siya. Tanggalin na natin. Yan. Tingnan natin dito. Yan, nakatap na po siya. Yan, kita nyo. Hindi ma-focus yung cam natin. Yan. Yung may guhit na yan po. Check na rin natin yung timing chain niya. Uy, malabang na guys. Yan guys, papalitan na talaga ito ng timing chain kasi yung timing chain niya hindi na siya pumapasok sa kanyang mga roller. Sa mga ngipin niya yung roller niya, ayan pumapaibabaw na guys, tingnan niyo. Gusto na ganyan. Tunong no. So, Yan. Yan, kita nyo guys, may mga yan. Timing chain ang papalitan nito, kaya maingay yung makina po niya. Yung tensioner niya, pihit lang natin. Okay pa naman. Yan, timing chain mo yun yan. timing chain. Yan, ma-adjust na tayo ng valve clearance nito. Ayan, tanggal na po natin pati dito. Ang gamit po dito sa pag-adjust ng kanyang valve is 9mm. Special tools po ito. Yan, 9mm po yan. Luwagan muna natin. Ang gamit po dito is steering na 9. Yan. Adjusting po natin dito ay 3.5. 3.5. Yan po. Wala po tayong pillar gauge ito. Pagkiramdaman po natin. Pillar peelings po ang gamit natin dito.
Kailangan po hindi po tukod. Yan, sakto na po yun. Kita natin. Yan, kailangan hindi siya tukod kasi trail bike to. May makina nito. Yan. Ang pag-test na pre, walay labot ang saka o ano na. Ha? Tapos dito ganun din, adjust tayo, ganun yung pag-adjust. Yung sukat po nito is gagawin natin 0.5 yan. Adjust muna natin. Ayan. Tapos na po natin adjustan yung mga valve natin. Ayan. Dito po. Kung pakiramdam lang po yung gagamitin natin, ito po, kailangan po, ayan, kunti lang po ang kanyang clearance. Kailangan po, yan, may ganyan, pero kailangan hindi siya maingay. Yan, kunti lang. Yan. Yan. Dito, sakto lang ang kanyang, ano, kasi 0.5, 0.3, yan. Sakto lang. Kailangan hindi siya tukod po, kasi po kung tukod yan, walang lakas yung motor natin, tsaka mainit yung makina. Yan, delikado ko po kapag tukod, lalo na sa long ride, sa trail. Yan lang, sakto lang. Tapos ang gagawin natin ngayon, maglilinis tayo ng carburetor. Yan, ito po yung carburetor ng KLX 150. Ayan, nakikita nyo. Pag-tune up ganito, ayan. Tatanggalin natin yung 4 na tornilyo dito na Phillips screw. Tignan nyo to. Tukod tayo ng tuhod kasi baka po ito matigas. At hindi ako nagkamali, matigas nga. Gamit tayo dito ng special tools kasi yung screw na gamit natin hindi na pudpud na yung dulo, guys. Pagkakin natin ng konti. Ayan. Tanggalin muna natin to. Ganda kapag may rubber matting. Tigas. Ayan. Ito na. Pukpuk konti. Pukpukin natin to lahat. Pero wag masyado. Yan. Para gumalaw siya. Mga trade na siya. Ayun. Ito stroke. Ano sa motor? Ay, ilto. Gusto ko na ng ilto, no? Tama, no? Wala po tayo nagdaham anak. Wala naman gano'ng motora. Yan.
Ito guys, may kahirapan to kasi itong motor na to, hindi pa ito, matagal na itong hindi na linisan yung carb niya, hindi na tune up. Kaya sobrang ano talaga, sobrang tigas na. Okay natin ulit. Tigas eh. Ayan. Yan, pukpuk lang guys. Yan. Ito, pukpukin mo natin. Ito guys, sobrang mura nito, Impact Beats. 75 pesos lang bili ko dito sa amin, pero sa syudad, mura lang to. Napaka-importante nito. Power tools to. Ayan. Kailangan ng push. Ayan. Lagay natin yan. Yan. Ayun. Yan. Ito. Manood kayo sa tutorial ko nitong carb na ganito guys. Sa diaphragm type. Tuturuan ko kayo paano mag-repair nito. Floater niya. Okay pa naman. Yung mga G-tings niya, siguro lilinisan natin itong mga G-tings niya gamit yung carburetor cleaner ko. Pero ako, pakita ko sa inyo. Ito yung carburetor cleaner natin guys, CVT FI cleaner. Yan. Maganda tong panglinis ng carburetor. Mura lang to. 150 pesos, 180. Yan, yung price niya. Tapos spray tayo dito. Kailangan kayo ng goggles o shades para hindi mataman yung mata nyo. Kasi masakit to. Ito. Tanggal yan lahat guys. Yan, tama na yun. Tapos lilinisan na natin yung gasolina. Tingnan nyo, luminis siya. Tanggal yung mga green sa kanyang ano. Ganyan ang katindi yung FI cleaner, CVT cleaner. Kubi ang brand yun. Yan. Tapos linisan natin yun. Yung mga o-ring nya guys, kailangan na palitan. Pero wala yung may-ari dito. Kaya sa susunod na lang siguro. Tapos gamit tong air duster natin. Yan. Ito. Tabi muna natin yan. Kaya ito, linisan natin. Yan, brush 3 times a day. Brush 3 times a day. Yan, brush 3 times a day. Brush 3 times a day. Kaysa na nga isang bisis na nga ako mag-toothbrush eh. Yan guys, tabi natin dyan. Saka yung float bulb natin. Yan yung float bulb.
tawag dito is floater ng carb. Ito, float valve. Ito na sumisarado ng lagay ng gasolina. Pag puno na yung carb natin ng gasolina, sisirado to. Kaya hindi nag-overflow pag kita nyo to. Kapag sira na to yung itong rubber niya dito sa may dulo, yan, nagsasanhi ito, nagdudulot ng overflow. Kaya nag-overflow ng motor natin. Kaya kailangan tayong bumili ng ganito. O repair kit. Tapos ito na, linisan na natin. Yan, linis. Alam nyo guys, mas mahirap pa itong linisan kaysa sa FI. Mas madali yung FI, mga fuel injection. Kasi ito pag nagbabara ito ganyan, no? Kailangan mo pang kalikutin. Malaki pa siya. Yung FI konti lang, total body lang linisan nyo, tsaka yung injector, yung mga TPS calibrate nyo lang, ganyan. Pero ang FI sensitive, ganyan. Ito hindi kayo mangangamba nito. Kasi pag masira to, pagbili naman kayo ng masira kayo ng bago. Ito guys, yung ibabaw, dito yung nakakonekta yung piston nito. Ito, kung hindi kayo marunong pa nito, o hindi pa kayo nakapag tanggal ng ganito dito, huwag nyo lang tanggalin kasi baka mahirapan kayo magsauli. At nako, sensitive to, may rubber to dito sa kanyang vacuum. Kapag nabutas yun, ayun, sira yung sira ito, carb nyo. Kaya payo ko sa inyo, wag muna. At payo ko, manood kayo sa tutorial ko, meron tayong babaklasin, turuan ko pa paano maglinis sa mag-repair nito ng ganitong carb. Ayan. So, spray natin ng air duster. Yan, tumba. Tingnan nyo to sa loob Yan, ipe-pressure ko to. Pag condition to, aangat yan. Pagtamaan. Ayun. Okay. Yan, okay na siya. Wala na tong bara. Yan. Ngayon, asimbolin na natin to. Pre, gasket pre, naburo. Tsaka ito, lilinisan din natin to, itong mga ito. Grabe, ang dumi guys, tingnan nyo, ang dumi ng mga gasket. Grabe, huwag naman ganito karami yung ilagay natin. Unti lang. Yan. Kasi masagwa tingnan kapag maraming gasket. Yung sakto lang. Simple lang siya. Yung hindi tatagas, okay na yun. Huwag naman nating ramihan. Sobra. Oh? May gasket na iba. May gasket rin na isa. Ano ba yan? 2 gasket ginamit dito. Hindi man lang nilinisan.
Gamit natin na gasket. Bagong product na to. Try natin. Pero na-testing ko na to. Okay naman. Yan. Kis-kisan natin. Sakto lang ha. Wag idiin. Masira yung o-ring. Yung mawala lang yung kanyang mga anong nito. So ito yung dahilan para hindi lumapat yung ano natin. Itong tappet cover natin. Yan. Shout out po pala sa may-ari ng motor na to. Yan, kahapon pa po ito kaso nagsirado na kami. Shout out po kay sir. Yan po. Nag-aaral pa po si sir ngayon. Nandiyan sa eskwelahan. Ito, iniwan niya lang po dito yon. Salamat po sa tiwala sir. God bless po. Ingat palagi. Ride safe. Yan. Salamat po sa pagtitiwala. Isa natin yung mga gilid-gilid. Okay na yan. Spray natin ng air duster. Ito. Yan. Linis na. Tapos itong mga tornilyo ng ating karburador. Sa pagbabalik po nito, ito po yung kanyang floater. Ayan po, lalagay natin dito. Tingnan nyo to. Meron itong salpakan. Ayan. Tingnan nyo yan. Yan. Ayun. Ha? Isa. Nalagay natin yan. Ito na yung piston. Ito. Tapos ito, lagay natin. Hop. Tapos yung tornilyo, tita nyo ito yung maliit. Yan. Iba to dito sa apat. Maliit to. Ayan. Phillips ko. Ayan. Tapos yung gasket natin, try natin. Kasi yung o-ring nya ano na, lumapad na to. Kailangan na talagang palitan. Ito po ang kanyang laman. Tingnan nyo po, transparent. Ano sama ito? Ano sama na? Ipay cleaning? Ha? Nagilid na rin mo, no? Scooter ba? Inmax? Oo. Lapuhan ba, lapuhan? 450 sir? Ha? 450. Mabitsek? 450. Pangyo, 400 lang. Nami yan yun, no? Na, 400. Bungkagon na to. Bago Ayan. na yung motor mo? Wala na, magbulan na nakaroon. Sima na. Ayan.
Ayan. Tapos na. Ganyan lang yung pagbalik guys. Wanda siya, Ano, parang okay na yan. Kakabit na natin yun. Ito okay. So para okay naman yung ano niya. Balik na kanyang piston. So hindi natin ito gagalawin. Ah. Gusto lagyan natin itong kanyang tapit. driving light mo. Yan. Kunti lang ha. Kunti lang. Sakto lang. Tapos balik na natin to. Balik nito. Aklap nyo lang. So para okay naman, linisan natin ang kanyang dito. Oh, slide siya. Teka. I-stand mo natin yung cellphone natin. Balik na niya. Ha? Ang balik naman to. Yan, mabalik na kanya natin tapit cover. Yung sa intake, nabalik na natin dito na lang. Yan, make sure na malinis din to dito ah. Pag malinis, okay lang. Pahiran nyo ng basahan. Yan. Pantayin natin yung pagkaano dito guys. Pantay lang. Kita nyo? Pantay lang ang higpit. Hindi mahigpit yung una, yung isa. Hindi. Kailangan pantayin natin. Higpit dito sa kabila. Higpit dito sa kabila. Higpit dito sa kabila. Higpit sa kabila. Higpit sa kabila. Higpit sa kabila. Ganyan lang. Yan. Tapos nito yung carburetor naman, babalik natin. Ito yung palatandaan natin, dito yung isa. Kita nyo, dito yung isa. Una, nahimin natin dito. Yung choke yung isa. Yan, unahan na natin dito. Dito sa kabila. Yan. Try na natin yung carb. Ayan. Okay na. Ganyan yung technique guys, para madali lang. Yan dito. Saka pihit natin. Ayun natin. Align. Para hindi kayo mahirapan talaga sa pagbalik nito, kailangan luwagan natin dito sa kanyang dito. Kita nyo to dito. Yan, luwagan natin yan. Isagad natin dito. Yan. Ganyan lang. Tapos yan.
Ito na, maluwag na siya. Yan. Yan. Balik natin. Ayan, nakabit na natin lahat. Babalik na natin. Yan. Saka yung choke pala, babalik natin yung choke. Ito yung choke. Dali lang yung choke. Yan. Gamit 14 mm. Oh. 14. Ito yung 14 mm. Yan. Ipitan lang natin. Tapos balik na natin. Pababalik nito, ganito lang balik nito. Yan. Itong hose yan. Yan yung hose. Make sure sa ibabaw itong cable ng choker. Tulak natin pababa. Yan, pasok na natin. Ayan, nakabit na natin yung kanyang carb. Ito na yung carb. Ayan guys, ganyan yung alignment niya. Saka ito, dito na ito sa air cleaner niya. Ayan. Tapos, ipitan natin yung mga tornilyo dito sa kanyang hose clip. Siraling mixture na may ito guys. Unsa may maapektan o panilitan dili buganan og kuan kanang oxygen sensor. Sir, Okay, sa zero guys. yan, sa pagbabalik nito, babalik natin yung tangke. Sa pagbabalik nito, ito yung mamaya na to, unahin natin ito. Ito yung kanyang fuel gauge. Yan. Yan. Yan lang yung socket. Tapos ito. Yan. Papasok na natin ito guys. Pasok natin ito. Ito nyo. Yan.
dito. Yan. Pasok na natin to. Yan. Zoom in natin yan. Yan. Kita nyo to. Yung lock. Diin natin to. Please natin. Saka patras. Yan. Punta rin nga, flat table yung gamit mo last. Amot, sila rin ang tao na. Yan. Okay na yan. Set muna natin. Okay. Balikan natin. Atras. Ayan. Pasok. Balik natin yung mga bearings. Balik nito. Yan. Itong dito, unahin muna natin. Lagay. Maganda yung dito, ang bolt. Tapos ito, lock ng tangke. Lock po na ito ng tangke, yung mahaba. Juan, nasa mga digit, ako, Kin, Christian, yung lima. 5 riders. Oo. Oo. Ano, right sir? Wala, direct ba? Mas laman na mingaw ang ano ba ako? Kana, murang-rang na. Uwi na lang ko. Sa roser mo na, kasi na ito. Roser.
Yan po, okay na po ang ating chinun up na Kilex 150. Ayan po. Tapos na po. Salamat po. Please subscribe to my channel po. God bless. RS Kanunay mga brad.